Alright, so this is Jay Consulting at welcome po sa aking channel. This is just a quick guide or just quick answer of those questions, guys, no? Sir, manual stamping pa rin po ba ang pagpaparegister ng books of accounts? Ang sagot po dyan, hindi na po. Gagamit na po tayo ng ORUS, no? So yung ORUS po, ibig sabihin po niyan is Online Registration and Update System. So dyan po, nangyayari lahat ng mga registration ng business, nagsisecure ng authority to print receipts, tsaka of course yung books of accounts or mag-update ka ng inyong information. So again, yung OROS is parang compact system siya ni BIR na dun lahat nangyayari. Yung updates, registration ng books of accounts. So kung makikita nyo po ito na po yung parang bago ni BIR. Actually, 2023 pa po ito siya na-implement. But 2024, 2025, tsaka ngayong taon po, mas lalong ini-implement po ni BIR na online na po lahat. So, wala na po yung manual tatak na tatatakan doon sa libro. So, what you're going to do, bili po kayo ng libro, no? So, again, doon sa mga non-VAT registered taxpayers natin, yung bilhin nyo pong books of accounts is the General Journal. That is at least 4 columns or 6 columns yan. General Ledger, Cash Receipts Journal, 6 columns din yan, or 4 columns, no? And then yung Cash Disbursement Journal. Ang suggestion ko is 16 columns or pwede ng 8 columns kung hindi nyo talaga masyadong gagamit yung ibang transactions. So for VAT registered taxpayers, take tayo General Journal, General Ledger, Subsidiary Sales Journal, Subsidiary Purchases Journal, at saka Cash Disbursements Journal. So, ang sabi ng NRIC, at least 4 of books of accounts ang kailangan i-maintain. So, sa case din ng VAT, ang suggestion ko lang po dyan, ang always nyo pong i-update is yung Cash Receipts Journal or Sales Journal. Kasi tax mapping season na naman. No? So, dun sila, every time na mag-visit yung BAR sa inyo, sa mga business areas ninyo, si Sales Journal yung tinitingnan nila. Kung updated pa siya. No? Kung yung invoice ba na in-issue mo is match doon sa sinulat mo doon sa Cash Receipts Journal, no? So magkakaroon po tayo ng video discussion about this, detailed, no, para guide doon sa mga new registrants at saka yung sa mga existing na. Kasi may mga nakikita akong Facebook post na mali-mali po yung entries or mali-mali po yung books na sinesecure nila. So may this video, no, find this helpful sa inyo, guys. So again, kapag dito po, no, sa books of accounts, kailangan nyo pong gumawa ng account. So ang kailangan nyo po dito is number 1, yung active email ninyo tsaka active phone number. Kasi after nyo pong makapagawa ng account, magsasend po yan ng parang account verification siguro doon sa email niyo, and kailangan nyo po siyang i-confirm. Okay? So so much for this, no? Kailangan lahat na po ng taxpayers. So yung sa mga new registrants, proceed na kayo dun sa OROS, gawa na kayong OROS account ninyo. And then sa mga existing, no, yung may mga business na, no, may mga taxpayers kasi na lumalapit sa amin. And then yung pinapresent nila sa amin is yung old pa, no. Wala namang problema doon kung hindi pa siya fully consumed. But ang suggestion namin, kailangan nyo na pong i-update yung books of accounts ninyo para at least man lang up to date, good. So yun po. Anything about this video, no, yung mga concerns nyo sa ORUS, books of accounts, please lay it down sa comment section and I'll try my best to answer it all, no. So yun lang, guys. Thank you for watching this video, and if you find this video helpful, guys, please help me to grow this channel, to reach out more business owners po, no, about sa tax compliance and business compliance. Thank you, guys, for watching. Bye.